Martial Peak, Kabanata 4789. Shui, walang nakakaalam kung paano lumitaw ang Ancestor. Maging ang Emperor Realm Masters mula sa iba pang malalaking puwersa na nakaupo sa viewing platform ay hindi napansin ang kanyang presensya hanggang sa biglang lumingon si Gun Chenxing, na namamahala sa disciple recruitment, at nakita siya. Halos isipin ni Gun Chenxing na may mali sa kanyang paningin sa sandaling iyon. Matapos magmadaling batiin ang Ancestor, agad itong sumugod para ibigay ang kanyang ulat. Nang dumating si Shang Gunji sa viewing platform, nakita niya na ang Ancestor ay talagang nakaupo sa pinakamataas na upuan sa mismong gitna na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang batong nagpapabigat sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay biglang umangat sa sandaling iyon. Hindi pinabayaan ng Ancestor ang 7-star sect. Bumalik siya. Bagamat hindi niya nakikita ang dalawang disipolo sa ilalim ng Ancestor, ang ninuno ay palaging katulad ng isang nakatagong dragon na nagpakita ng buntot ngunit hindi kailanman ang mukha nito. Sa anumang kaso, hindi siya kwalipikadong magtanong. Ang higit na ikinatuwa niya ay ang mga reaksyon ng Emperor Realm Masters sa viewing platform. Noong nakaraan, ang balita tungkol sa pagkawala ng ninuno ay nailalabas sa publiko sa hindi malamang dahilan. Maraming sect sa Void Continent ang paulit-ulit na sinubukang suriin ang katotohanan, at ang iba't ibang negosyo sa ilalim ng 7-star sect ay nahaharap sa pressure mula sa maraming direksyon. Kahit na ang disciple recruitment ay nakaakit ng Emperor Realm Masters mula sa higit sa 10 sects na pumunta at manood. Ano ang makikita sa isang walang kwentang disciple recruitment? Alam ng lahat na ito ay isang pagsubok. Nang tanggapin ni Shang Gunji ang mga masters na ito, lahat sila ay gustong bisitahin ang ninuno. Gayunpaman, magalang niyang tinanggihan ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Maaaring nakumpirma ng kanyang mga aksyon ang kanilang mga hinala tungkol sa pagkawala ni Yang Kai. Dahil doon, ang Emperor Realm Masters na dumating para manood ng disciple recruitment ay naging hindi gaanong magalang sa 7-star sect nitong mga nakaraang araw. Ang kanilang mga saloobin sa kanya ay naging mas mapagpakumbaba kaysa dati. Sa sandaling ito, ang parehong Emperor Realm Masters na dating mataas at makapangyarihan ay nakaupo ng tuwid at nanginginig sa takot tulad ng mga pugo sa panahon ng taglamig. Ang ilan sa kanila ay may maputlang kutis at mahinang aura, halos parang nasugatan sila. Nakaupo sila rito at naghihintay na magsimula ang disciple recruitment, at sa panahong ito, maluwag silang nagkukwentuhan para magpalipas ng oras. Napaka-harmony ng atmosphere. Hanggang sa nagmamadaling yumoko si Gun Chenxing sa isang tao bilang pagbati ay napagtanto nila ang isang bagay sa kakilakilabot. Ang isang karagdagang tao ay lumitaw sa mga platform ng panonood sa ilang sandali nang hindi nila napagtanto. Bukod dito, ang taong iyon ay nakaupo sa pangunahing upuan na kabilang sa 7-star sect. Laking gulat nila sa pangyayaring ito. Mayroong First Order, Second Order, at kahit Third Order Emperor Realm Masters sa kanila. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa kanyang presensya. Nakatagpo ba sila ng multo sa sikat ng araw? Ang isa sa mga naruroon ay isang Third Order Emperor Realm Master mula sa Spirit Sea Temple at orihinal na gusto niyang imbestigahan ang taong ito gamit ang kanyang Divine Sense. Sino ang makakaalam na makakaranas siya ng matinding backlash mula lamang sa masusing pagkilos na ito? Mapalad na ang misteryosong binata ay walang intensyong pumatay. Kung hindi, namatay siya sa lugar. Nakatayo na ang isang Third Order Emperor Realm Master sa pinakamataas na tuktok sa Void Continent. Gayunpaman, ang isang simpleng pagsisiyasat ay natapos na may ganoong resulta. Gaano kataas ang paglilinang ng misteryosong binata? Nabalitaan na may mas mataas na Martial Dao Realm sa kabila ng Emperor Realm. Hindi kaya ang taong ito ay nasa labas ng Emperor Realm? Sa paghusga sa magalang na saloobin ni Gun Chenxing sa binata, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay walang iba kundi ang ninuno na nababalitang nawawala. Nang sumugod si Shang Gunji kasama ang elders ng 7-star sect sa hila at yumoko kay Yang Kai bilang pagbati, sa wakas ay nakumpirma ng Emperor Realm Masters ang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Ang taong iyon ay talagang misteryoso at makapangyarihang ancestor. Naguguluhan sila at naguguluhan sa sitwasyon. Hindi ba't sinabi na ang ninuno ay nawala ng maraming taon? Ang Spirit Peak kung saan siya kasalukuyang nakatira ay walang mga tao, at walang mga pahiwatig tungkol sa kanyang kinaroroonan sa buong Void Continent. Bakit siya biglang susulpot dito ngayon? Gayunpaman, walang nagtanong sa sitwasyon. Mabilis lang silang lahat na tumayo at yumoko bilang pagbati. Bahagyang tumango si Yang Kai. Mangyaring umupo. Lahat ng pumupunta rito ay panauhin.
Ngayon na ang lahat ng kanyang mga alalahanin mula noon ay naalis na, si Shang Ganji ay nagkaroon ng malusog na pamumula sa kanyang mukha at humingi siya ng mga tagubilin. Ancestor, mayroon ka bang anumang mga utos tungkol sa pag-recruit ng mga disipulo? Ituloy mo lang gaya ng dati. Nandito lang ang haring ito para tingnan. Oo. Ginanap ang disciple recruitment gaya ng nakagawian, ngunit mabilis na kumalat sa publiko ang balita tungkol sa paglitaw ng 7-star sect ancestor. Bagamat sinabi ni Yang Kai na narito lamang siya upang manood, ang balitang ito ay napakahalaga sa mga taong dumating upang lumahok sa disciple recruitment. Ang ancestor ay hindi basta-basta. Paano kaya siya napunta para manood ng seremonya ng walang dahilan? Dapat sabihin na sa huling pagkakataon na siya ay dumating upang panoorin ang seremonya, kumuha siya ng 2 alagad ng sabay-sabay. Sino ang makakasiguro na wala siya rito para sa mas maraming disipolo? Kaya naman, sa sandaling lumabas ang balita, ang lahat ng mga taong dumalo para lumahok sa disciple recruitment ay naging mataas ang motibasyon at desperadong nagpakita ng kanilang kakayahan. Ang disciple recruitment ay tumagal ng 1 buong araw. Kahit gaano pa kahusay ang kakayahan ng isang alagad, wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng interes ng ancestor. Maraming mga tao na dumating upang panoorin ang kaguluhan ay labis na nabigo bilang isang resulta. Kaya naman, nagulat sila at nalito ng personal na pinangunahan ni Shang Ganji ang isang marumi at magulo na 13 o 14 na taong gulang na binata papunta kay Yang Kai. Ang maraming Emperor Realm Masters sa viewing platform ay nagmamadaling naalala ang impormasyon tungkol sa binatang ito at mabilis na nakagawa ng conclusion. Shui, General Assessment C, kakayahan sa ibaba ng average. Sa ngayon, ang 7-star sect ay may mas mataas na pamantayan sa pagpili ng mga bagong disipulo. Tanging ang mga may general assessment C pataas ang may mga kwalifikasyon na sumali sa sect. Malinaw na ang pagtatasa ni Shuyi ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan, kaya siya ay tiyak na maalis sa pagpili. Gayunpaman, ipinatawag siya ni Yang Kai. Walang makakaintindi sa pinaplanong gawin ng 7-star sect's ancestor. Sa kabilang banda, si Shuyi mismo ay mukhang takot na kahawig niya ng isang natakot na maliit na hayop. Malamang ay may sinabi sa kanya si Shang Ganji nang dalhin siya rito. Kaya, agad siyang lumuhad sa harap ni Yang Kai at idiniin ang kanyang ulo sa sahig. Ang batang ito mula sa bundok, si Shuyi, ay bumabati sa senior. Tahimik na pinanood ni Yang Kai si Shuyi. Siya ay orihinal na pumasok sa kanyang miniature universe na may layunin na makahanap ng ilang angkop na mga kandidato upang linangin ang Great Nothingness Scripture. Hindi niya maaaring linangin ang secret art sa kanyang sarili, ngunit kung maaari niyang payagan ang mga tao sa kanyang miniature universe na linangin ito sa kanyang kahalili, kung gayon masusubaybayan niya ang kanilang kalagayan sa lahat ng oras. Malaking tulong iyon para sa kanyang pagsasaliksik sa Great Nothingness Scripture. Mapalad na siya ay nasa tamang oras para sa recruitment ng disipulo ng 7-star sect, ngunit hindi niya inaasahan na makakakuha ng ganoong ani. Hindi may kakaila na ang kakayahan ni Shuyi ay hindi masyadong mataas. Kapantay lang niya si Zhao Yebai sa pangkalahatang talento. Magkagayunman, maaaring maramdaman ni Yang Kai na ang batang ito ay tugma sa time principles. Ang miniature universe ni Yang Kai ay may kasaganaan ng Dao Essence, katulad ng Space, Spear, at Time Dao Essence. Ang tatlong Dao na ito ay ang mga Dao kung saan siya pinakamahusay. Bago isinilang si Zhao Yebai, naramdaman ni Yang Kai na si Zhao Yebai ay may pambihirang talento sa Dao of Space. Bagamat si Shuyi ay hindi kasing galing ni Zhao Yebai, hindi rin siya masama. Kung siya ay ginabayan ng maayos, maaaring maabot niya ang mataas na taas sa Dao of Time sa hinaharap. Dahil dito, siya ang pinakamahusay na kandidato para linangin ang Great Nothingness Scripture. Sa ganitong paraan, nakahanap si Yang Kai ng mga tagapagmana sa lahat ng tatlong Dao kung saan siya bihasa. Zhao Yebai para sa Dao ng Kalawakan, Zhao Ya para sa Spear Dao, at Shuyi para sa Dao ng Panahon. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Yang Kai. Ibinaba ni Shuyi ang kanyang ulo at magalang na sinagot ang tanong. Ang batang ito ay isang ulila. Matagal nang pumanaw ang mga magulang ko. Lahat ng tao sa paligid ay nagpakita ng pag-unawa. Mula sa punit-punit na damit at maruming hitsura ni Shuyi, makikita na wala siyang nag-aalaga sa kanya sa isang sulyap. Handa ka bang sambahin ako bilang iyong master? Tanong muli ni Yang Kai. Isang kaguluhan ang kumalat sa karamihan. Marami sa Emperor Realm Masters at Elders ng 7-star sect sa viewing platform ang bumaling upang tumingin kay Yang Kai na hindi makapaniwala. Sa kanilang opinyon, ang kakayahan at pagtatasa ni Shuyi ay walang halaga sa paglilinang. Kahit napayagan siyang magtanim,
ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging lubhang limitado. Bakit magkakaroon ng interes ang ancestor sa isang tulad ni Shuyi? Higit pa rito, binalak niyang kunin si Shuyi bilang kanyang disipulo. Bagamat naguguluhan si Shang Ganji, hindi niya kinwestiyon ang desisyon. Tiyak na may sariling dahilan ang ninuno sa kanyang desisyon. Sa anumang kaso, ang mga iniisip ng ninuno ay hindi maaaring malaman ni Shang Ganji. Marahil ay may kakaiba kay Shuyi na nakikita ng ninuno ngunit hindi nila makita. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya napigil ang bigyan si Shuyi ng malumanay na pagunjok nang makita niya ang batang lalaki na nakatitig ng walang laman kay Yang Kai. Kawawang brat, bakit nangangarap ka pa rin? Ang pagtanggap ng pabor ng ancestor ay isang malaking karangalan. Mabilis na yumoko si Shuyi. Binabati ni Disciple Shuyi ang Hanord Master. Maaaring hindi niya maintindihan kung ano ang kinakatawan ng ancestor, ngunit alam niya ang katayuan ni Shang Ganji. Ang katotohanan na ang sect master ng 7-star sect ay masyadong magalang sa taong ito ay malinaw na nangangahulugan na ang katayuan ng ancestor ay mas mataas. Siya ay tinanggal mula sa pagpili ng 7-star sect dahil wala siyang mga kwalifikasyon para sumali sa sect. Sa makatuwid, siya ay medyo nasaran ng loob. Ngayong may sinag ng pag-asa sa kadiliman, natural lang sa kanya na abutin ang pagkakataong ito ng buong lakas. Bahagyang tumango si Yang Kai at nawala sa kanyang paningin kasabay ng pagkurap ng kanyang katawan. Si Shuyi, na nakaluhod sa lupa, ay nawala din sa parehong oras. Lahat ng Emperor Realm Masters sa viewing platform ay lihim na napabuntong hininga sa nakita. Tulad ng kung paano lumitaw si Yang Kai nang wala saan, walang sino man ang nakakuha ng malinaw na sulyap kung paano siya nawala. Sa ganitong mailap na paggalaw, paano siya mapipigilan ng sinuman kung gusto niyang saktan sila? Hindi na kailangang banggitin kung paano pagkatapos ng mga kaganapang ito, magalang na nagpaalam ang maraming Emperor Realm Masters at nagmamadaling umalis. Sa isang tiyak na spirit peak, pinag-aralan ni Yang Kai si Shuyi, na nakatayo sa harapan niya. Nais mong makakuha ng master, at nais kong magkaroon ng disipulo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi dapat minamadali. May kailangan muna akong ipaliwanag sa iyo. Maaari kang sumagot pagkatapos mong mapag-isipan ang bagay na ito. Mahigpit na ikinuyom ni Shuyi ang kanyang mga kamao at tumango. Hindi gaanong marunong ang binata, ngunit katutubo niyang nadama na ang kanyang sagot ay makakaapekto sa kanyang magiging kapalaran. May secret art ako na kailangan ko ng maglilinang para sa akin. Isa kang magaling na kandidato. Sa kasamaang palad, ang paglinang ng secret art na ito ay may sariling mga pakinabang at kawalan. Ang maganda ay sobrang compatible ka sa secret art na ito at malaki ang posibilidad na mabawi ng secret art na ito ang iyong kakulangan sa aptitude. Kung linangin mo ang secret art na ito, maaari mong makamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Namula si Shuyi, malinaw na nasa sabik siya, ngunit maingat pa rin siyang nagtanong. Ano ang mga kawalan? Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang saloobin ni Shuyi ay nasiyahan sa kanya. Kung si Shuyi ay masyadong sabik na linangin ang Great Nothingness Scripture, maaaring hindi siya tinuruan ni Yang Kai ng secret art baka pagsisihan niya ang kanyang pinili sa hinaharap at sa halip ay makaramdam ng sama ng loob kay Yang Kai. Ang paglinang sa secret art na ito ay hindi makikinabang sa iyo sa labanan. Sa madaling salita, sa ilalim ng premise na ang iyong kalaban ay nasa parehong cultivation realm gaya mo, maaaring hindi ka manalo laban sa kanila. Higit pa rito, kapag ang iyong paglilinang ay umabot sa isang tiyak na kaharian, ang iyong buhay ay lubhang paikliin. Hindi ako mahilig makipag-away. Mahinang sabi ni Shuyi. Ngumiti si Yang Kai. Sa landas ng paglilinang, ang mga labanan ay hindi maiiwasan. Hindi mo maiiwasan ang mga laban dahil lang sa ayaw mo sa kanila. Tumango si Shuyi at nagsalita na parang matanda. Kailangang makipagkompromiso, hindi laging posible na kumilos ayon sa gusto nila. Pagkatapos sabihin iyon, galit na galit siyang namula. Iyan ang madalas kong marinig sa iba. Kasunod ng maingat na pagsasaalang-alang ay nagtanong pa siya ng isa pang tanong. Gaano kataas ang kailangan kong itaas ang aking paglilinang bago magsimulang umikli ang buhay ko? Tumingin si Yang Kai kay Shuyi at sinabing, napakataas. Higit pa rito, baka hindi mo na maabot ang puntong iyon. Ang 7th grade Heaven Opening Realm ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng kahit sino sa kalooban. Martial Peak, Kabanata 4790. Third Disciple. Ganun ba? Ibinaba ni Shuyi ang kanyang ulo. Lumipas ang mahabang panahon bago niya itinaas ang kanyang ulo at sinabing, handa akong linangin ang secret art na iyon. Maaaring napakabata pa niya, ngunit pinag-isipan niya ang bagay na ito.
Kung hindi niya linangin ang secret art na ito, sa kanyang kakayahan na nagtanggal sa kanya mula sa pagpili ng 7-star sect, hindi siya magkakaroon ng maraming iba pang pagpipilian sa hinaharap kapag umalis siya sa lugar na ito. Kahit na nagawa niyang sumali sa iba pang mas maliliit na sects, ang kanyang cultivation ay hindi katumbas ng halaga kahit gaano pa niya ito pagsisikap. Bagamat binanggit ng ancestor sa kanyang harapan na ang paglinang ng secret art ay magdudulot ng iba't ibang kawalan, iyon ay isang bagay na mangyayari lamang sa malayong hinaharap. Bakit mo kailangang alalahanin iyon ngayon? Maaari kang maglaan ng oras upang isaalang-alang. Walang nagmamadaling sumagot. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Tahimik na tumanggo si Shuyi at hindi nagmadaling ipahayag muli ang kanyang intensyon. Gayunpaman, patuloy siyang nanatili sa Spirit Peak. Mula noong sumunod na araw, nagsimulang maghanda si Yang Kai ng iba't ibang paraan para mapangalagaan ang pundasyon ni Shuyi. Paminsan-minsan ay itinatapon niya si Shuyi sa isang higanteng bathtub para magbabad sa isang medicinal bath ng ilang araw o maglabas ng panggamot na likido para ipahid ni Shuyi sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, mamimigay din siya ng ilang elixir para ubusin ni Shuyi. Hindi tinanggihan ng binata ang alinman sa mga bagay na ito. Hindi itinuro ni Yang Kai si Shuyi ng anumang mga diskarte sa paglilinang. Magkagayunman, natuklasan ni Shuyi na ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang banayad na pagbabago sa paglipas ng panahon. Tila ibinuhos niya ang kanyang dating sarili at dahil dito ay muling isinilang. Mas gamaan ang katawan niya kumpara kanina. Maging ang kanyang paningin at pandinig ay lalong naging matalas. Sina Jiaoya at Zhao Yebai ay dumaan din sa prosesong ito noong nakaraan. Bago sila nagsimulang magtanim ng masigasig, gumugol si Yang Kai ng napakalaking oras at lakas para ailatag ang kanilang pundasyon para sa kanila. Gaya nga ng kasabihan, lahat ng matataas na gusali ay nagsimula sa lupa. Siya mismo ay hindi nasiyahan sa gayong kanais-nais na mga kalagayan nang magsimula siyang magtanim, ngunit hindi siya nagligtas ng pagsisikap pagdating sa kanyang mga disipulo. Walang sino man ang naging napakabait kay Shuyi dati. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang noong siya ay 5 taong gulang, siya ay namuhay ng isang palaboy. May ilang pagkakataon din na muntik na siyang mamatay sa gutom. Kung hindi dahil sa kanyang swerte, matagal na siyang namatay sa isang trahedya. Dahil hindi pinaghihigpitan ni Yang Kai ang kanyang kalayaan, madalas siyang umalis sa Spirit Peak at gumagala sa 7-star sect. Siya ay isang teenager lamang kung tutuusin, natural lang na nasa sukdulan ang kanyang pagkamausisa. Lahat ng taong nakilala niya ay magalang na tratuhin siya, hindi alintana kung sila ay mga karaniwang disipulo o matatanda sa sekta. Kasabay nito, dahan-dahan niyang nahawakan ang pagkakakilanlan at impluwensya ni Yang Kai mula sa mga snippet ng mga pag-uusap na narinig niya mula sa mga tao sa paligid niya. Naniniwala ang lahat sa 7-star sect na kinuha na siya ng ancestor bilang isang disipulo, kaya walang nang ahas na magpakita sa kanya ng anumang kawalang galang. Sa makatuwid, hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang pagpayag na linangin ang secret art nang tanungin muli siya ni Yang Kai makalipas ang 2 buwan. Sana pinag-isipan mo itong mabuti. Naipaliwanag ko na sa iyo ang mga disadvantage ng secret art. Kapag nagsimula ka ng magtanim, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Mataimtim na nagbabala si Yang Kai. Seryosong tumango si Shuyi. Nagdesisyon na ang disipulong ito. Kung hindi ko linangin ang secret art na ito, ang disipulong ito ay maaaring maging bahagi na ng lupa sa loob ng 100 taon. Maaaring may mga disadvantages sa paglinang ng secret art na ito, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa mamuhay ng pangkaraniwan. Bahagyang tumango si Yang Kai. Kung ganoon, ituturo ko sa iyo ang Great Nothingness Scripture. Nagmamadaling yumoko si Shuyi. Binabati ng disipulo ang Hanord Master. Tinanggap ni Yang Kai ang pagsamba, ngunit hindi niya hiniling na tumayo kaagad si Shuyi. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang bibig para ipaliwanag ang isang bagay. Kailangan kong ipaalam sa iyo ang isang bagay. Hindi lang ikaw ang alagad sa ilalim ko. Kinuha ko na ang 2 pang disipolo bago ka. Ang iyong eldest senior brother ay si Zhao Yebai at ang iyong second senior sister ay si Jiaoya. Nasa ibang lugar sila ngayon. Sigurado akong magkakaroon ka ng pagkakataong makilala sila sa hinaharap. Tumango si Shuyi. Narinig na niya ito dati. Binanggit ng mga disipulo ng 7-star sect ang kanyang eldest senior brother at second senior sister habang masayang nakikipag-chat sa kanya, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa 2 pang disciples sa ilalim ng kanyang Hanord Master. Hanord Master, narinig ko na ang eldest senior brother at second senior sister ay walang magandang kakayahan. Totoo ba yan? Tanong niya. Tumango si Yang Kai at sinulyapan si Shuyi. Kapantay mo siya. Namula si Shuyi nang marinig niya ang mga salitang iyon.
Ang kanyang kakayahan ay ang kanyang pinakamalaking pagkukulang. Lihim niyang inisip sa sarili na kailangan niyang magsumikap sa hinaharap, kung hindi, mapapahiya lang niya ang Hanord Master kapag naglalakbay siya sa labas. Sa parehong oras, hindi niya maiwasang ma-curious. Ang ibang mga tao sa pangkalahatan ay tinatanggap lamang ang mga disipulo na may mahusay na kakayahan at bihirang kahit na nag-abala na bigyan ang mga may mahinang kakayahan ng isang sulyap. Sa kabaligtaran, tila tinanggap ng Hanord Master ang mga disipolo na ito nang walang pag-aalinlangan. Sa anumang paraan, siya ay lihim na nagpapasalamat sa kakaibang katangian ng Hanord Master. Paano pa siya magkakaroon ng pagkakataong sambahin ang Hanord Master? Kalmayan ang iyong sarili at itoon ang iyong isip. Itinuro ni Yang Kai at sabay na iniunat ang kanyang daliri patungo sa noo ni Shuyi. Naramdaman ni Shuyi ang isang daliri na tumusok sa kanya bago siya makapag-react. Sa sumunod na sandali, isang mainit at banayad na puwersa ang dumaloy sa kanyang isipan. Agad itong sinundan ng isang malaking halaga ng hindi maipaliwanag na impormasyon. Unti-unting umindayog ang kanyang katawan bilang resulta, at muntik na siyang bumagsak sa lupa. Bago niya maintindihan ang nangyari, narinig niya ang tinig ng kanyang Hanord Master. Ito ang Great Nothingness Scripture. Huwag magmadali upang linangin ang secret art. Kailangan mo lang itong intindihin sa ngayon. Oo, tumanggo siya bilang paggalang. Sa mga sumunod na buwan, tumira si Shuyi sa bahay kung saan nakatira noon sina Zhouya at Zhao Yebei. Nagbabad siya sa mga medicinal bath, naglagay ng medicinal liquid, uminom ng spirit pills, at patuloy na nauunawaan ang mga misteryo ng Great Nothingness Scripture. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nakakapag-cultivate noon, kaya hindi niya talaga maintindihan ang anuman nang bigla siyang nakipag-ugnayan sa mahiwagang secret art. Mapalad na maglalaan si Yang Kai ng ilang oras sa kanyang schedule para ipaliwanag sa kanya ang mga misteryo ng Great Nothingness Scripture. Isang araw, nakababad si Shuyi sa bathtub at nakikinig sa paliwanag ni Yang Kai nang bigla niyang napansin na natahimik ang kanyang Hanord Master. Bukod dito, ang kanyang Hanord Master ay ganap na hindi gumagalaw na parang may gumamit ng binding secret technique sa kanya. Nagulat, napatalon siya sa takot at sabik na sumigaw. Hanord Master. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay kay Shuyi at tinitigan ng walang laman sa isang tiyak na direksyon. Ang nasa loob ng kanyang miniature universe ay isang projection lamang ng kanyang spiritual energy, habang ang kanyang tunay na katawan ay nanatili sa ilalim ng malaking batong monumento mula noon. Ang dahilan ng kanyang biglaang pagkawala ng pag-iisip ay ang isa sa 5 disipulo ng Langya Paradise na naglilinang ng Great Nothingness Scripture ay biglang bumagsak sa kanyang bottleneck at sumulong sa susunod na realm. Bagamat isa lamang itong pagsulong mula sa Origin Returning Realm sa Origin King Realm, malinaw na nakita ni Yang Kai ang isang bakas ng time principles na tumatagos sa katawan ng disipulo sa maikling sandali nang magtagumpay ang pagsulong. Sandali lang itong naruroon bago naglahong walang bakas. Kung hindi lang siya bihasa sa time daw, baka hindi niya na-detect ang mga ito. Ang iba pang mga disipulo, kahit na ang isa nakakasulong pa lang sa susunod na realm, ay tila ganap na nakakalimutan sa pagbabago ng enerhiya. Nang sinubukan ni Yang Kai na mag-imbestiga pa, ang pagbabago ng enerhiya mula sa time principles ay nawala na. Higit pa rito, ang disipulo na kaka-advance pa lang sa susunod na realm ay hindi nagpakita ng ibang palatandaan ng time principles sa paligid niya. Ang sitwasyong ito ay lubos na naguguluhan sa kanya. Gayunpaman, kinumpirma niya na ang Great Nothingness Scripture ay talagang nauugnay sa time daw. Binigyan lang siya ni Li Yuanwang ng kalahating taon, kaya itinakda na ang kanyang pagsisikap ay hindi magbubunga ng maraming resulta. Kaya naman, tunay na mapalad na hiniling niya kay Shuyi na linangin ang Great Nothingness Scripture. Hanggat si Shuyi ay nasa kanyang miniature universe, ang lahat ng pagbabagong nangyari kay Shuyi habang nililinang ang secret art na ito ay hindi makakatakas sa kanyang pangunawa. Tila ang tanging paraan para mahanap niya ang mga sagot sa koneksyon sa pagitan ng Great Nothingness Scripture at ng time daw ay mula kay Shuyi. Bilang resulta, sinimulan niyang alagaan si Shuyi ng mas masigasig kaysa dati, gamit lamang ang pinakamagagandang halamang gamot upang tulungan ang kanyang third disciple na patatagin ang kanyang pundasyon. Mahina ang likas na talento ni Shuyi, ngunit bahagyang bumuti ang kanyang kakayahan dahil sa pagsisikap ni Yang Kai. Sa bilis na ito, magiging mas madali para sa kanya ang paglilinang sa hinaharap. Nang may kalahating buwan na lang bago matapos ang 6 na buwan, nagising si Shuyi isang umaga at nakita niya ang kanyang Hanord Master na nakatayo sa tabi ng kanyang kama at matamang nakatitig sa kanya sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Nagulat, nagmamadali niyang binati ang kabilang partido. Hanord Master. Malalim ang tingin ni Yang Kai, at pinag-aralan niya si Shuyi na parang may sinusubukan siyang malaman.
Bakas sa mukha niya ang lubos na pagkalito. Iyon ay dahil natuklasan niya na ang katawan ni Shuyi ay naglalaman na ng Yuan Qi na nagmula sa paglilinang ng Great Nothingness Scripture. Bagamat ito ay kasing hina ng umaalingaw-ngaw na apoy ng kandila, ang katangian ng Yuan Qi ay kapareho ng 5 disipulo ng Langya Paradise sa ilalim ng monumento na bato. Sa madaling salita, opisyal nang sinimulan ni Shuyi na linangin ang Great Nothingness Scripture. Malinaw na naalala ni Yang Kai na walang pinagkaiba tungkol kay Shuyi kagabi. Higit sa lahat, hindi pa niya pinapayagan si Shuyi na opisyal na magsimulang mag-cultivate. Sa nakalipas na ilang buwan ng pakikipag-ugnayan, pinagmasdan ng mabuti ni Yang Kai ang mga kilos ni Shuyi. Simple at tapat ang binata na walang anumang pakana o tuso sa kanyang puso. Siya ay halos kapareho ng kanyang eldest senior brother na si Zhao Yebei sa aspetong ito. Ginagalang din niya ang mga salita ni Yang Kai. Kung hindi siya pinahintulutan ni Yang Kai na linangin ang Great Nothingness Scripture, kung gayon hindi kailanman linangin ni Shuyi ang secret art sa sarili niyang inisyatiba. Bukod dito, hindi rin nakita ni Yang Kai si Shuyi na nililinang ang Great Nothingness Scripture, kaya saan nagmula ang Yuan Qi ng Great Nothingness Scripture? May mali ba, Han-Ord Master? Naguguluhang tanong ni Shuyi. Ang paraan ng pagtitig sa kanya ng Han-Ord Master ay nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. Kaya, malabo niyang iniisip kung nagkamali ba siya sa isang lugar at hindi nasiyahan sa kanyang Han-Ord Master. Nilinang mo ba ang Great Nothingness Scripture? Tahimik na tanong ni Yang Kai. Hindi. Mabilis na umiling si Shuyi. Hindi ako mangangahas na linangin ang secret art ng walang pahintulot ng Han-Ord Master. Hindi naman daw siya nagsisinungaling. Ano ang ginawa mo kagabi? Patuloy na tanong ni Yang Kai. Walang anumang bagay sa loob ng kanyang miniature universe ang maaaring maitago sa kanyang pangunawa, at talagang napanood niya si Shuyi na natutulog buong gabi. Walang kakaibang nangyari, ngunit ang Yuan Qi ng Great Nothingness Scripture ay tiyak na nagsimulang lumitaw kagabi. Walang ginawa ang alagad. Natutulog lang ako. Sumimangot si Yang Kai. Suriin mo ang sarili mong katawan. May nararamdaman ka bang kakaiba sa dati? Nagmamadaling inisip ni Shuyi ang kanyang sarili nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ilang sandali pa, nagulat siyang napabulalas. Han-Ord Master, parang may kung anong kol na lumalangoy sa aking katawan. Iyan ang Yuan Qi ng Great Nothingness Scripture. Natigilan si Shuyi. Bagamat siya ay nagtanim noon pa man, naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng paglitaw ni Yuan Qi ng Great Nothingness Scripture sa kanyang katawan. Magkagayunman, malinaw na hindi pa niya opisyal na nilinang ang Great Nothingness Scripture. Saan nagmula ang Yuan Qi? Nakuha ko kaya ang gayong mga benepisyo sa pakikinig lamang sa Han-Ord Master na ipaliwanag sa akin ang mga misteryo ng Great Nothingness Scripture. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalito, bigla siyang nagkamot ng ulo at tumingin kay Yang Kai nang may paghingi ng tawad. Han-Ord Master, ang panaginip ba ay binibilang-bilang paglilinang? Anong panaginip? Nagsalubong ni Yang Kai ang kanyang mga kilay. Ipinaliwanag ni Shuyi, na naginip ang alagad kagabi. Sinimulan kong linangin ang Great Nothingness Scripture, ngunit panaginip lang iyon. Nagtaka si Yang Kai. Nanaginip ka na nililinang mo ang Great Nothingness Scripture. Sumagot si Shuyi. Oo, sigurado akong nilinang ko sa panaginip ko. Si Disciple ay palaging maraming panaginip mula pa noong bata pa ako. Ito ay nangyayari halos gabi-gabi. At saka, parati itong nararamdaman na parang maraming araw ang lumipas sa aking panaginip. Madalas akong gumising na nahihilo at pagod bilang resulta. Isang bigla ang napagtanto si Yang Kai, at bigla siyang nagkaroon ng matapang na haka-haka. Palagi mo bang nararamdaman na maraming araw ang lumipas sa tuwing pumapasok ka sa isang panaginip? Saglit na pinag-isipan ni Shuyi ang tanong. Kadalasan. Minsan naramdaman kong nanatili ako sa panaginip ko sa loob ng 2 buwan. Bukod dito, ang lahat ng nasa panaginip ko ay parang totoo, halos parang nabubuhay ako sa panaginip na iyon. Nagtanong si Yang Kai. Kahit pagkatapos mong pumunta dito. Tumanggo si Shuyi. Oo. Pero, pagpunta ko dito, hindi na ako napagod sa tuwing nakakaranas ako ng mga ganitong panaginip. Siguro dahil lumakas ang katawan ko. Huminto sandali, idinagdag niya. Han-Ord Master, hindi ko talaga nilinang ang Great Nothingness Scripture. Alam ko, saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan at casual na sinabi. Maaaring sobrang tugma ka sa Great Nothingness Scripture. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng isang bagay sa pakikinig lamang sa aking mga turo. Marshall Peak, Kabanata 4771.
Kakapasok pa lang ni Shuyi sa martial daw, kaya hindi niya nagawang manatiling buhay ng walang tulog o pagkain tulad ni Yang Kai. Matapos mapagod ang sarili sa araw, hindi nagtagal ay nakatulog siya nang lumubog ang dilim. Biglang lumitaw si Yang Kai sa tabi ng kanyang kama at tahimik na tumingin sa kanya. Mahimbing na natutulog ang binatilyong lalaki na kalmado ang ekspresyon at stable ang paghinga. Hindi niya namalayan na may katabi pa pala siya sa kwarto niya. Makalipas ang isang oras, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mahinang yuan qi sa katawan ng binatilyo ay tumatakbo sa ruta ng paglilinang ng Great Nothingness Scripture. Bagamat mayroon na siyang ganoong haka-haka, nabigla pa rin siya nang maramdaman iyon. Talagang nililinang ng teenager na lalaki ang Great Nothingness Scripture sa kanyang mga panaginip, at talagang gumana ito. Ito ay isang bagay na hindi narinig. Dapat pansinin na ang kamalayan ng isang tao ay nasa kaguluhan sa kanilang mga panaginip, tulad ng isang basag na espasyo, walang utos na magsalita. Gayunpaman, tila may espesyal na instinct si Shuyi na maaaring magpapahintulot sa kanya na gawin ang mga bagay sa kanyang panaginip na hindi magagawa ng iba. Pagkatapos ng isang gabi ng pagmamasid, napagtanto ni Yang Kai na tumagal si Shuyi ng humigit kumulang 6 na oras bago matapos ang buong sirkulasyon. Kaya naman, ang yuan qi sa katawan ni Shuyi ay nakatakbo lamang ng wala pang 2 orbit pagkatapos ng isang gabi. Sa kabila noon, bahagyang napalakas pa rin ang kanyang mahinang yuan qi. Nang magising si Shuyi kinabukasan, medyo masigla siya. Dahil sinimulan na niyang linangin ang Great Nothingness Scripture sa kanyang mga panaginip, wala nang anumang dahilan upang paghigpitin sa anumang paraan. Kaya naman, nang marinig niya mula sa kanyang Hanord Master na pinahintulutan siyang magsimulang magtanim, siya ay tuwang-tuwa. Umupo si Yang Kai sa tabi niya at binigyan siya ng ilang tagubilin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakakita siya ng problema. Ang binatilyong lalaki ay maayos na nalilinang ang Great Nothingness Scripture sa kanyang mga panaginip, ngunit nang siya ay pinahintulutan na maglinang ng malaya, ang kanyang pag-unlad ay karaniwang hindi nagbabago. Lumipas ang kalahating araw, ngunit kalahati pa lang ng sirkulasyon niya. May mga pagkakataon din na halos magkamali siya sa ruta ng paglilinang. Nahihiya ang bata sa performance niya habang namumula ang mukha. Sa kabila noon, nagpatuloy siya. Lumipas ang kalahating taon, kaya personal na lumapit si Li Yuanwang at inilabas si Yang Kai. Nang tanungin si Yang Kai kung ano ang kanyang natuklasan, sinabi lamang niya na naramdaman niya ang mga bakas ng time daw na nagmumula sa disipulo na nakamit ang isang pambihirang tagumpay, ngunit wala nang iba pa. Hindi na siya sinisiyasat pa ni Li Yuanwang. Ilang taon na ang nakalipas mula noong nagsimulang pag-aralan ng mga mula sa Cave Heavens and Paradises ang Great Nothingness Scripture, ngunit wala pa rin silang nakitang mga pahiwatig. Inaasahan na si Yang Kai ay walang natuklasang bago matapos itong pag-aralan sa loob lamang ng kalahating taon. Matapos malutas ang usapin sa Langya Paradise, dapat na bumalik si Yang Kai sa High Heaven Territory at magpahinga. Kasabay nito, kailangan niyang magpadala ng sarili niyang Heaven Opening Realm Masters sa iba't ibang small source worlds ng Cave Heavens at Paradises para makakuha ng training. Ang usapin tungkol sa Profound Yin Bamboo ay kailangang ayusin din. Bukod dito, malapit nang lumaya si Ku Hua siyang kasunod ng kanyang 100 taong pagkakakulong. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis sa kanyang paglalakbay dahil kay Shuyi. Sa halip, nanatili siya sa Langya Paradise at nanirahan sa Spirit Province ng Gupan ng ilang panahon. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay nasa tamang landas na si Shuyi sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Gayunpaman, tila siya ay 2 magkaibang tao sa araw at gabi. Grabe ang performance niya habang gising siya. Kahit na siya ay nagsusumikap, ang kanyang pag-unlad ay balewala dahil sa kanyang mahinang kakayahan. Sa kabilang banda, mabilis ang kanyang improvement sa gabi. Pagkatapos ng bawat panaginip, ang yuan qi sa kanyang katawan ay tataas ng malaki. Bukod dito, napagtanto ni Yang Kai na sa paglipas ng panahon, mas mabilis na malinang ng teenager na lalaki ang Great Nothingness Scripture sa kanyang mga panaginip. Hindi niya inasahan na ang kanyang third disciple ay magiging isang kakaibang tao. Para bang may 2 magkaibang kakayahan ang bata. Ang isa sa mga ito ay ang kanyang kakayahan sa araw. Sa kabila ng pag-aalaga ni Yang Kai, ang kakayahan ni Shuyi ay mababa pa rin sa karaniwan. Gayunpaman, ang kakayahan na ipinakita niya sa kanyang mga panaginip ay napakahusay. Bagamat hindi ito katangi-tangi gaya ng kay Joya, maaari siyang ituring na isang taong matalino. Sa makatuwid, sa loob lamang ng 1 buwan, nakarating si Shuyi sa initial element stage. Dahil ang kanyang kakayahan ay hindi madaling magbago, ang tanging paliwanag ay iba ang daloy ng oras sa kanyang mga panaginip.
Sinabi ni Shuyi na pakiramdam niya ay gumugol siya ng ilang araw sa kanyang panaginip sa tuwing siya ay inaantok. Sa madaling salita, mas marami siyang oras para linangin ang kanyang panaginip kaysa sa araw, kaya naman mabilis ang kanyang pag-unlad sa kanyang panaginip. Dahil ba ito sa kanyang talento sa time daw? Sa totoo lang mas marami siyang oras na ginugugol sa kanyang mga panaginip. Naramdaman ni Yang Kai na nagkaroon siya ng isang hindi kapani-paniwalang disipolo. Bigla na lang, inaabangan niya kung ano ang magiging paglaki ni Shuyi. Makalipas ang mahigit 10 araw, bumalik si Gupan sa kanyang Spirit Province. Bagamat siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang pamana ay napalakas ng husto. Hindi niya maiwasang isipin na talagang pambihira ang Small Source Worlds. Ang dahilan kung bakit ang Cave Heavens at Paradises ay maaaring manatiling makapangyarihan at mamuno sa buong 3,000 worlds sa mahabang panahon ay walang alinlangan na salamat sa bahagi sa Small Source Worlds. Dahil bumalik si Gupan, at natapos na ang kanyang negosyo, nagpasya si Yang Kai na magpaalam sa kanya. Hindi niya maisip ang higit pang mga bagay tungkol kay Shuyi sa ngayon, ngunit si Shuyi ay naglilinang sa kanyang miniature universe, kaya habang lumalaki ang bata, malalaman ni Yang Kai ang mga bagay na gusto niyang malaman. Dumating si Yang Kai sa lugar na ito kasama ang isang grupo ng high-grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit nag-iisa lang siya nang umalis siya. Dahil sanay na siya sa ganitong sitwasyon, hindi na siya nakaramdam ng pangungulila. Sa panahong ito, pinangalagaan niya ang Profound Yin Bamboo sa kanyang miniature universe. Dahil ang Black Ink Strength ay muling lumitaw, ang Profound Yin Bamboo ay tiyak na magiging hot demand sa hinaharap. At least, kakailanganin ito ng lahat ng Heaven Opening Realm Masters ng Voidland. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Cave Heavens and Paradises ay bibili ng kawayan mula sa High Heaven Territory ng maramihan. Gayunpaman, ang downside ng Profound Yin Bamboo ay isa lamang ito sa 12 minor pillars. Hindi alintana kung paano ito inalagaan, hinding-hindi ito maihahambing sa 4 universe pillars. Bukod dito, tanging ang high-grade Heaven Opening Realm Masters lang ang makakagamit nito. Ang miniature universe ng mga cultivator sa ibaba ng high-grade Heaven Opening Realm ay hindi naging material, kaya hindi nila nagawang pangalagaan ang Profound Yin Bamboo sa kanila. Sa makatuwid, hindi magagamit ng Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ang Profound Yin Bamboo sa ngayon. Kailangang ubusin ng isang tao ang pamana ng kanyang miniature universe upang mapangalagaan ang mas Profound Yin Bamboo. Maaaring hindi payag ang iba na gawin ito, ngunit hindi ito pinansin ni Yang Kai. Ang mga miyembro ng Small Stone Race na naninirahan sa kanyang miniature universe ay patuloy na dinadagdagan ang kanyang pamana ng 10 beses na mas mabilis kaysa karaniwan. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpadala ng maraming materyales sa miniature universe upang ang Stone Kings ng Small Stone Race ay makagawa ng mas maraming Pebble Egg. Hanggat ang mga benepisyong hatid sa miniature universe ng mga miyembro ng Small Stone Race ay maaaring palitan ang pagkonsumo ng pag-aalaga sa Profound Yin Bamboo, ang kapangyarihan ni Yang Kai ay hindi maaapektuhan. Tiyak, sa pagkakataong iyon, mas matagal siya bago makarating sa 7th grade, ngunit ito ay isang presyo na kailangang bayaran. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay kusang gumagalaw sa kawalan. Dumaan siya sa ilang great territories, ngunit dumating ang isang sandali nang bigla siyang tumingin sa isang partikular na direksyon at mukhang namangha. Sa direksyong iyon, may isang dambuhalang nilalang na gumagalaw sa kawalan, patungo sa hindi kilalang lugar. Ang walang laman sa 3,000 mundo ay hindi ligtas. Nang umalis sila ni Zhang Ruoshi patungo sa Outer Universe sa unang pagkakataon at dumating sa 3,000 worlds, nakatagpo sila ng Myriad Facets Insect. Napalunok ng insekto ang hindi inaasahang dalawa na nagresulta sa kanilang paghihiwalay. Habang nahulog si Yang Kai sa Seven Wonders Land, maswerte si Zhang Ruoshi at pagkatapos na dumaan sa ilang kahirapan, nakahanap siya ng daan patungo sa Langya Paradise at naging disipulo. Doon na siya nagtatanim noon pa man. Maliban sa Myriad Facets Insect, marami ring kakaibang space beasts. Ang ilang mga space beast ay nag-iisa habang ang ilan sa kanila ay aatake sa mga cultivator na dumaan. May ilan din na gustong pumunta sa mga lugar kung saan maraming tao ang nagtitipon. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Void Dock sa harap ng bawat pangunahing Star City ay hindi lamang upang siyasatin ang mga cultivator na lumipat sa loob at labas ng lugar. Itinakda din ito upang itakwil ang anumang mga space beast na maaaring umatake sa kanila. Noong nagnanavigate si Yang Kai sa kawalan sa nakaraan, panapanahon siyang nakatagpo ng mga space beast. Noong mahina pa siya, natural na iiwasan niya ang mga ito, ngunit ngayong nasa 6th grade Heaven Opening Realm na siya, karamihan sa mga space beast ay hindi katugma sa kanya. Gayunpaman,
Ang nilalang na nasa harapan niya ngayon ay hindi isang space beast. Sa halip, ito ay isang nilalang na mas malakas kaysa sa mga space beast at maging sa mga divine spirit. Isang giant spirit god. Sa ngayon, 2 giant spirit gods pa lang ang nakilala ni Yang Kai. Isa sa kanila ay si Ada, na kanina pa naglalaway sa labas ng Star Boundary. Ang isa pa ay ang Black Ink Giant Spirit God, na namatay sa Ancestral Land. Ang Asher Dragon Spear ay ibinigay sa kanya ni Ada noon, at sa paglipas ng mga taon, dinala ni Yang Kai ang sibat upang makipagsapalaran sa iba't ibang bahagi ng universo, gumawa ng ilang mga tagumpay sa tulong nito. Gayunpaman, pagkatapos na mabago ang Star Boundary, nagpa siya si Ada na umalis. Wala nang balita tungkol sa kanya simula noon. Sa panahong ito, hindi pa nakilala ni Yang Kai ang sinumang nakakita ng isa pang Giant Spirit God. Hindi inaasahan ni Yang Kai na habang babalik siya sa High Heaven Territory, makakabangga niya ang isang Giant Spirit God. Si Ada kaya? Hindi siya sigurado tungkol dito. Kumbaga, kakaunti lang ang nasa Giant Spirit God clan, kaya ang Giant Spirit God na ito ay posibleng ang kilala ni Yang Kai. Kaya't sumugod siya at hindi nagtagal ay nakita niya ang napakalaking figure. Sa bawat hakbang na ginawa ng Giant Spirit God, nakakagalaw siya sa isang malawak na distansya sa kawalan. Ang kanyang bilis ay talagang bahagyang mas mabilis kaysa noong ginamit ni Yang Kai ang instantaneous movement. Ada, kinausap siya ni Yang Kai gamit ang isang secret technique para palakihin ang kanyang boses, ngunit hindi siya pinansin ng Giant Spirit God at patuloy siyang sumulong. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at manipulahin ang space principles. Pagkatapos ng ilang beses na pagkurap ng kanyang figure, sa wakas ay naabot niya ang napakalaking nilalang at tumayo sa kanyang balikat. Napakalaki talaga ng Giant Spirit God. Habang nakatayo sa kanyang balikat, si Yang Kai ay parang butil ng alikabok. Bagamat hindi ito ang unang beses na nakatagpo ni Yang Kai ang isang Giant Spirit God, ang emosyon sa kanyang puso ay umaalon-alon pa rin nang mapansin niya ang isa. Inaakala niya na ang langit ay talagang hindi kapani-paniwala dahil ang isang napakalaking nilalang ay maaaring umiral sa mundong ito. Ada, sumigaw si Yang Kai sa tabi mismo ng kanyang tainga gamit ang parehong secret technique. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinansin ng kabilang partido at tahimik na sumugod. Sinuri siya ni Yang Kai sandali at kinumpirma na ang Giant Spirit God na ito ay hindi si Ada. Iyon ay dahil kalbo ang ulo ni Ada habang ang Giant Spirit God na ito ay may ilang hibla ng itim na buhok, kaya medyo nakakatawa ang kanyang hitsura. Kilala mo ba si Ada? Tanong ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, tumingin sa kanya ang Giant Spirit God at ngumiti ng nakakaloko. Siguro kilala niya si Ada pagkatapos ng lahat. Naisip ni Yang Kai. Ang Giant Spirit Gods ay hindi ang pinakamahusay na mga nakikipag-usap. Dati, sasabihin lang sa kanya ni Ada na gutom na siya. Sa kabilang banda, ang Giant Spirit God na nasa harapan niya ay ganap na tahimik. Ang Giant Spirit God na ito ay mukhang kalmado at matulungin, kaya hindi nag-alala si Yang Kai na saktan siya ng napakalaking nilalang. Sa halip, na-curious siya sa kanyang pag-uugali. Saan ka pupunta? Nasaan si Ada? Ikaw ba at siya ay magkapatid? Ano ang iyong pangalan? Si Yang Kai ay nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya ng maraming tanong, ngunit wala siyang nakuhang anumang sagot, kaya sa huli ay nagpasya siya at sinabing, "Tatawagan kitang Aer, kung gayon." Iniisip niya kung may asan, asi, at iba pa sa Giant Spirit God clan. Hindi nagtagal, dumating ang Giant Spirit God na si Aer sa isang territory gate. Si Yang Kai ay interesadong tumingin sa sitwasyon. Kumbaga, sa laki ni Aer, imposibleng makadaan siya sa territory gate. Kahit na ang territory gate ay napakalaki, ito ay mas maliit kaysa sa Giant Spirit God. Kung talagang sumiksik siya dito, madudurog ang harang ng territory gate. Marshall Peak, Kabanata 4772, Yellow and Blue. Matagal na mula noong dumating si Yang Kai sa 3,000 Worlds, kaya hindi na siya isang walang muwang at ignorante na bata. Mayroong libu-libong Great Territories sa malawak na universo, at bawat Great Territory ay makikita bilang isang selyadong espasyo. Napakakapal ng mga hadlang sa pagitan ng Great Territories para paghiwalayin sila. Sa sinabi nito, may mga butas sa mga hadlang. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa mga butas na maaaring pumunta ang isang tao mula sa isang Great Territory patungo sa isa pa. Ang mga butas ay ang Territory Gates. Walang ideya si Yang Kai kung ang Territory Gates ay ginawa ng mga sinaunang Great Expert o natural na nabuo. Hindi mabilang na mga taon ang lumipas, at ang lahat ng kilalang Great Territories ay naitala sa universe charts, na nag-aalok ng malaking kaginhawahan sa mga cultivator.
Gayunpaman, mayroong ilang hindi kilalang Great Territories kung saan walang mga butas sa mga hadlang, o ang kanilang mga butas ay hindi mahalata. Ang isang halimbawa ay ang New Great Territory na malapit sa High Heaven Territory. Kung hindi dahil sa labanan sa pagitan ng mga nangungunang cultivator mula sa Voidland at Zuok Wanhui, ang New Great Territory ay hindi nalantad at makikita ng lahat. Sa katunayan, ang New Great Territory ay hindi isang natatanging kaso. Ayon sa mga tala sa mga sinaunang aklat, isang New Great Territory ang matutuklasan sa malawak na universo kada ilang libo o 10,000 taon. Nangangahulugan ang pagkatuklas ng New Great Territory na magkakaroon ng sapat na mga mapagkukunan na hindi pa magagamit. Sa makatuwid, sa tuwing kumakalat ang balita, ito ay makakaakit ng maraming malalaking puwersa. Kung hindi dahil sa World Tree sa Star Boundary, hindi sana mamanapolize ng High Heaven Palace ang New Great Territory na nasa tabi lang ng High Heaven Territory. Ang Cave Heavens and Paradises ay hindi sana madaling sumuko dito. Sa sandaling ito, ang dambuhalang Giant Spirit God ay nakatayo sa harap ng Territory Gate. Sa paghahambing, ang Territory Gate ay mukhang kasing liit ng butas ng mouse. Na-curious si Yang Kai kung paano dadaan ang Giant Spirit God na ito sa Territory Gate. Dahil sa kapangyarihan ng Giant Spirit God, malamang napilitin na lang niya ito. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, malamang na madudurog ang Void Barrier. Kapag nangyari iyon, ang dalawang Great Territories ay maaapektuhan. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang portal na nagkapira-piraso. Maaari itong magdulot ng kaguluhan sa parehong Great Territories. Bagamat ang mga Giant Spirit Gods ay tumahimik, halatang alam nila ang katotohanan ito. Sa makatuwid, sa ilalim ng panonood ni Yang Kai, ang kapangyarihan ng napakalaking nilalang ay biglang lumundag habang ang kanyang figure ay mabilis na lumiit. Ang Giant Spirit God na si Aer ay huminto nang siya ay sapat na upang makadaan sa Territory Gate. Hanggang sa sandaling ito napagtanto ni Yang Kai na kayang gawin ito ng mga Giant Spirit Gods. Sa ganoong laki, hindi mahirap para sa kanila na dumaan sa isang Territory Gate. Bigla niyang naalala si Bishi, na isa ring napakalaking higanti. Ang buong Voidland ay naninirahan sa kanyang likuran. Nauna nang sinabi ni Bishi na kung gusto niyang lumipat sa ibang lugar, kailangan niyang paliitin ang kanyang tunay na katawan para makalampas sa Territory Gates. Ito rin ang paraan na ginamit ng Giant Spirit God, Aer. Gayunpaman, ang buong Voidland ay nasa likod ni Bishi, kaya kung talagang paliitin niya ang kanyang tunay na katawan, ang Voidland ay hindi na umiral. Iyon ang uri ng pagkawala na hinding-hindi matatanggap ni Yang Kai. Ang Voidland ang kauna-unahang pundasyon na itinayo niya mula noong dumating siya sa 3,000 Worlds. Ang Void Star City, na umuunlad, ay may simbolikong kahulugan, at ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng kita. Matapos lumiit si Aer, diretso siyang bumulusok sa Territory Gate habang si Yang Kai ay matatag na nakatayo sa kanyang balikat. Pagkatapos ay dumaan sila sa Territory Gate at nakarating sa ibang Great Territory. Kasunod nito, lumawak ang figure ng Giant Spirit God at bumalik sa orihinal nitong sukat. Tila pinakakomportable siya sa ganitong estado. Walang ideya si Yang Kai kung saan patungo si Aer o kung ano ang ginagawa ng huli. Matapos mag-alinlangan sa pagitan ng pagsunod sa kanya at pagbalik sa High Heaven Territory ng ilang sandali, pinili niya ang una. Hindi na kailangan para sa kanya na bumalik sa High Heaven Territory dahil karaniwang pinangangasiwaan ni Hua Qingxi ang lahat para sa kanya. Kung ikukumpara, mas interesado siya sa Giant Spirit God na ito. Nag-iingat si Yang Kai sa Black Ink Clansman na nagtatago sa hindi kilalang lugar. Personal niyang naranasan kung gaano kalakas ang muling nabuhay na Will, kaya alam niya na hinding-hindi ito malalabanan ng mga puwersang nasa ilalim ng kanyang pamumuno kung ito ay makikita sa kanila. Bagamat hinahanap na ngayon ng Cave Heavens and Paradises ang miyembro ng Black Ink Clan at maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nag-stream sa Shattered Heaven, walang nakakatiyak kung mahahanap nila ang kalaban. Inakala ni Yang Kai na sa huli ay mahahanap din nila sila. Ang katotohanan na ang miyembro ng Black Ink Clan ay naglantad sa kanilang sarili ay nangangahulugan na hindi na nila matiis na manatiling nakatago sa paghihiwalay at tiyak na gagawa muli ng hakbang. Kung makukuha ni Yang Kai ang Giant Spirit God na ito bilang isang kaalyado, hindi na siya mag-aalala kung mahaharap niyang muli ang Black Ink Clansman. Matapos makipagtagpo kay Aer ng humigit kumulang isang buwan, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit hindi nakita ng mga tao ang anumang Giant Spirit Gods kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Iyon ay dahil ang isang Giant Spirit God ay napakabilis. Ang napakalaking figure ni Aer ay maaaring gumalaw sa bilis ng kidlat sa walang laman, kaya maaaring hindi siya mapansin ng karaniwang tao kahit na nilagpasan siya ng mga ito.
Kung hindi dahil eksperto si Yang Kai sa Dao of Space, hindi niya siya mahahabol kahit na natuklasan niya siya. Matapos dumaan sa mahigit 10 Great Territories, biglang napansin ni Yang Kai ang isang kakaibang phenomenon. Kadalasan, malabong makatagpo siya ng iba pang mga cultivator sa kawalan. Kung tutusin, malawak ang espasyo, at lahat ay may kanya-kanyang negosyong dapat asikasuhin. Maliban na lang kung nagkataon lang o isang napagkasundo ang pagkikita, kadalasan ay hindi siya makakabangga ng sinuman. Gayunpaman, nang dumating si Yang Kai sa pinakahuling Great Territory na ito, napagtanto niya na maraming cultivator ang nagsama-sama sa mga grupo habang lumilipad sila papunta sa direksyon niya. Mayroon ding maraming artifact ng flight type na may iba't ibang estilo, lahat ng mga ito ay kumikinang ng maliwanag habang sila ay naglayag na puno ng mga tao. Ang bilis kung saan sila gumagalaw ay mabilis at marami sa mga taong sakay ay lumitaw na nalilito, na parang sinusubukan nilang tumakas mula sa isang kalamidad. Ang mga taong maaaring maglakbay sa kawalan ay mga cultivator na may karapatang tanggalin ang mga paghihigpit ng kanilang universe world sa pinakamaliit. Kahit na ang pinakamahina ay nag-condense ng sarili nilang Dao cells. Nakita ni Yang Kai ang maraming ganoong mga cultivator dito. Gayunpaman, may kakaiba sa sitwasyong ito. Kadalasan, kahit na ang isang cultivator ay nag-condense ng kanyang sariling Dao cell, hindi sila maglalakbay sa kawalan ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga space beast ay nasa lahat ng dako, kaya mapanganib para sa isang cultivator na gumalaw ng walang ingat. Walang makakatiyak kung mahuhulog sila sa panganib o mapapatay anumang oras. Gayunpaman, nakikita ni Yang Kai na ang mga taong ito ay tila napilitang umalis sa kanilang mga tinubuang bayan at magtungo sa ibang lugar. Lalo siyang na-curious dito. Kung hindi dahil nag-aalala siya na mawala sa kanya ang Giant Spirit God, may nahuli na sana siya at tinanong kung ano ang nangyayari. Makalipas ang kalahating araw, dinala siya ng Giant Spirit God sa Territory Gate ng Great Territory na ito. Sa harap ng Territory Gate ay nakatayo ang mahigit 10 tao na nakatitig sa portal. Lahat sila ay tila naghihintay ng isang mabigat na kaaway. Higit pa rito, ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng aura na kasing lalim ng karagatan. Ang may buhok na matanda sa kanila ang pinakamakapangyarihan. Napakunot ang noo ni Yang Kai nang makita iyon. Ang lahat ng mga taong ito ay malinaw na high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa madaling salita, sila ay mga nangungunang cultivator mula sa Cave Heavens at Paradises. Ang may kulay abong matandang nasa gitna nila ay isa pang ang ancestor na nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Iniisip ni Yang Kai kung saang Cave Heaven o Paradise ang pinanggalingan ng matanda. Mahigit 10 7th grade at isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ang nagtipon sa lugar na ito. Maliwanag na may nangyaring major. Ang unang pumasok sa isip ni Yang Kai ay nahanap na nila ang Black Ink Clansman. Kung hindi, ang mga nangungunang cultivator na ito ay hindi magsasama-sama dito. Tanging ang Black Ink Clan lamang ang maaaring maging sanhi ng mga Cave Heaven at Paradise na ito na maglagay ng kanilang mga bantay. Sa sandaling iyon, ang mga emosyon sa puso ni Yang Kai ay umaalon. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga cultivator sa Great Territory na ito ay tumatakas, dahil ang Black Ink Clansman ay may nakakatakot na kapangyarihan. Malamang na ayaw ng Cave Heavens and Paradises na maapektuhan ang mga inosenteng tao, at hindi rin nila nais na bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng Black Ink Clan na sirain ang iba at ipalaganap ang kanilang impluwensya. Kaya naman sinabi nila sa lahat ng mga cultivator sa Great Territory na lumipat sa ibang lugar. Samantala, ang pagdating ni ay nakakuha ng atensyon ng maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang isa sa kanila ay lumingon pa at sumigaw. Giant Spirit God. Hanggang sa mga sandaling ito ay nakita ng iba ang dambuhalang nilalang na papalapit sa kanila. Direktang dumating si sa Territory Gate habang ang kanyang figure ay lumiit at umabant. Umilag. Nagbago ang ekspresyon ng 8th grade ancestor habang sumisigaw. Kasabay nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at nagwalas ng banayad na puwersa sa high-grade Heaven Opening Realm Masters, na napilitang humiwalay sa mga gilid sa harap ng Territory Gate. Sa sumunod na sandali, tumakbo si sa Territory Gate. Sumimangot ang 8th grade ancestor at tumingin sa Territory Gate. Ngayon lang niya naisip na may nakita siya. May nakatayo ba sa balikat ng Giant Spirit God? May pagdududang tumingin sa iba ang isang babaeng nakasuot ng imperial dress. Kanina, nasulyapan niya ang isang figure na nakatayo sa balikat ng Giant Spirit God, ngunit bago niya makita kung ano ang hitsura ng tao, ang Giant Spirit God ay nawala. May tumanggo para ipakita na nakita na rin niya ang figure. Sino lang iyon? Masyado siyang walang ingat. Hindi alintana kung sino siya,
hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay pagkatapos na makapasok sa lugar na iyon. Nakakahiya. Maya-maya ay tumigil sila sa pag-uusap. Sa ilalim ng pamumuno ng 8th grade ancestor, maingat silang nakatitig sa territory gate, maingat na pinagmamasdan ang anumang pagbabagong nangyari. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay nagkaroon ng pagnanasang magmura. Nang makita niya ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ngayon, nagkaroon siya ng intensyon na tumalon sa Giant Spirit God at tanungin sila kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, dumaan na si Aer sa territory gate nang hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-react. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa Great Territory na ito, alam niya na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Iyon ay dahil ang lugar na ito ay puno ng isang marahas na layuning pumatay at ang hangin ng panganib. Kahit na nakatayo si Yang Kai sa balikat ng Giant Spirit God, nakaramdam pa rin siya ng takot. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya na ang kawalan sa paligid niya ay napuno lamang ng dalawang kulay. Ang isa sa kanila ay dilaw, at ang isa ay asul. Ang buong kawalan ay tila napinturahan ng dalawang kulay na ito habang sila ay magkasalubong at bumagsak sa isa't isa. Ang mga marahas na puwersa ay umiikot at umiikot, na nagdudurog sa espasyo sa tuwing sila ay nagsasalpukan. Nang hindi man lang kailangang suriin ang mga ito, malinaw na masasabi ni Yang Kai na ang mga masa ng may kulay na liwanag na ito ay naglalaman ng mga nakakatakot na kapangyarihan na madaling masira ang mga mundo. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita niya na ang mga kulay ay talagang kinuha sa iba't ibang anyo. Ang ilan ay may ulo ng dragon, habang ang iba ay may buntot ng phoenix. Ang ilan ay may mga sungay ng kilin, mga palikpik ng kon, mga paa ng pagong, at iba pa at iba pa. Ang lahat ng mga katangian ng mga divine spirit ay matatagpuan sa mga nilalang na ito, na ginagawa silang mas makapangyarihan kaysa sa alinmang ordinaryong divine spirit. Magkamukha ang magkabilang panig, ngunit magkaiba ang kanilang mga kulay. Ang kawalan ay napuno ng mga kakaibang nilalang na ito na may iba't ibang hugis at sukat habang sila ay bumangga at nagtangkang tadteren ang isa't isa hanggang sa mamatay. Sa bawat oras na sila ay nagpapalitan ng mga galaw, ang kalawakan ay mga nginig at kumiwol. Ang pagbagsak mula sa mga pag-atake ay hindi kakayanin kahit para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa kabutihang palad, nabuo ang isang layer ng milky white glow sa paligid ng Giant Spirit God upang magsilbing protection na hadlang upang itakwil ang mga shockwave na ito. Ang mga ripples ay makikita habang ang fallout ay dumating sa contact sa puting glow. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili sa isang dilema. Sa ngayon, hindi siya maaaring lumayo kay Aer, dahil kung wala ang protection ng Giant Spirit God, naisip niyang mawawala ang kanyang buhay sa ilalim ng tatlong hininga sa lugar na ito. Ang mga shockwave na ginawa mula sa mga sagupaan sa pagitan ng dalawang magkaibang kulay na ilaw ay masyadong nakakatakot. Walang paraan na maitaboy niya ang mga ito. Hindi pa niya nakita ang gayong purong mapangwasak na kapangyarihan. Ano lang sila?